Magandang araw mga kalokarb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. At ito ngayon ang ating pre-recorded version ng episode 90 ng Kwentong Low Carb. No? Sapagkat kagabi sa ating live broadcast ng episode 90, kaugnay sa paksa na Uncle Justin, kayo po ba ay isang doktor, ay nagkaroon ng malaking technical glitch doon sa buong broadcast natin, sapagkat mahigit sa kalahati ng ating broadcast ay mayroong distortion doon sa audio, no? At sa aking review ay hindi maunawaan, hindi na magawan na remedyo yung audio kung paano ito normalize. So minabuti nating ulitin na lamang, at ito na nga ang ating pre-recorded version ng episode 90 ng Kwentong Low Carb, kaugnay sa paksa na Uncle Justin, doktor ka ba? Isa ito sa mga madalas na tanong sa akin. Madalas nga ay may bahid na pangungutya at medyo sarkastiko. Doktor po ba kayo? Siyempre, ang aking sagot ay hindi po ako doktor. At mas mabuti na rin na hindi ako doktor sa makalumang pananaw ng mainstream medicine na hanggang ngayon ay nakaasa pa rin sa symptom-oriented na pamamaraan. Ang sistemang ito ay hindi talaga gumagamot ng sakit, kundi nagtatago lamang ng sintomas gamit ang mga maintenance medication na inirereseta sa habang buhay na paggamit. At makikita natin, sasalaysay ko sa inyo mga kalokarb, ang mga malagim na katotohanan sa mainstream medicine. Ayon sa Professional Regulation Commission or PRC, ang Pilipinas ay mayroong humigit kumulang na 95,000 na lisensyadong doktor sa Pilipinas. Bata ito sa record noong 2023. Ngunit sabi ng Department of Health, around 44,602 lamang ang aktibong nagsiservisyo dito sa loob ng bansa. Ang iba rito, ang karamihan dito ay nasa ibang bansa at doon naghanap buhay at prinactice ang kanilang expertise. At siyempre, itong bilang na ito, ang pinakamalaking bilang o mayorya, big majority ng mga doktor na ito ay taga-trumpeta. Taga-trumpeta lamang sila ng mga big pharma. Taon-taon naman ay mayroon tayong 4,378 na bagong graduate, na mga bagong doktor. Siyempre, feeling otoridad sa kalusugan ang mga ito, subalit ang natututunan lamang naman ng mga ito ay tapalan ng mga sintomas ng sakit at mamigay ng reseta. Bakit tila walang tunay na solusyon, mga kalokarb? Ang solusyon dito sa iba't ibang mga sakit, mga metabolic diseases, mga chronic diseases ng mamayang Pilipino. Walang tunay na solusyon dahil ang mainstream medicine ay hindi tunay na nagseserbisyo, kundi ito ay isang negosyo. Ang mga sakit ay isang malaking negosyo. Halimbawa, sa diabetes na lang, ang diabetes, ang karaniwan sinasabi ng mga doktor na ito, ng mainstream healthcare system mismo, ay irreversible, progressive, at hindi na ito magagamot o magagaling. Ang makakayanan lamang ng mga doktor na ito at ng mainstream medicine ay i-manage at i-control yung mga sintomas na ito. At mula doon, sila ay mabilis na magreseta ng metformin. Kung medyo malala, magbibigay sila ng mga reseta para sa insulin at iba pang mga gamot na habang buhay na iinumin ito ng mga pasyente. Okay, diabetes yon. Ang karaniwan, ang mga may diabetes ay kakambal nito ang hypertension. Mataas ang blood pressure ng mga ito. So, ganun din. Sasabihin nila, wala nang gamot, wala nang, hindi nahuhupa ito, progressive din yan. So, kailangan lamang natin i-manage ito. So, mabilis sila magbigay ng mga maintenance medicine ng reseta, para sa, katulad dito, sikat na sikat dito, yung Losartan, Amlodipine,
at iba't ibang mga meta-blockers kung tawagin. Ano pa ba? Liban doon sa mga fatty liver, sa mga arthritis, karaniwan ang mga ibibigay ng mga doktor na ito ay mga pain relievers lamang na panandali ang lunas ang naibibigay sa mga pasyente. No? Sa record natin mga ka-low-carb, sa kasaysayan, sa nakalipas na 100 years, even more than 100 years, ay walang naitalang sakit na tuluyang napagaling ng mga gamot ng mga big pharma na ito. 100 to 150 years is very safe to claim na wala silang napagaling talaga na mga sakit ng mga pasyente mula sa kanilang inimbentong mga gamot. Sapagkat ang mga gamot ay hindi nilikha para lunasan ang mga sakit. Nilikha ng mga big pharma ang mga gamot na ito para gawing lifetime customer ang mga pasyente. Ang mga big pharma na ito ay tinawag ng Life Without Rice movement at ni Uncle Justin na mga dakilang manipulator sa medisina. Number 1, magbibigay ako ng ilang 4 o 5 na mga batayan kung bakit tinagurian ko sila ng mga manipulator ng mga medisina. Number 1, kontrolado nila itong mga big pharma na ito ang mga curriculum ng mga medical schools. Sa halimbawa rito, mga ka-low-carb, 70% ng research funding sa medical schools ay mula sa pharmaceutical companies. Ito ay mula sa report ng Journal of American Medical Association or JAMA. Ang iba pa ay ang mga doktor ay sinasanay sila upang umasa sa maintenance drugs sa halip na pag-aralan ng epekto ng nutrisyon at lifestyle sa kalusugan. Ganon din, maraming continuing medical education program sa Pilipinas ang sponsored ng Big Pharma. Kaya't bias ang mga training ng mga doktor nito pabor siyempre sa paggamit ng mga gamot. Yun yung una. Number 2, ang high-carb, low-fat diet na patuloy na iwinawasiwas ang ganitong mga pandininlang. Ang sabi nila, ang kanilang claim at iginigit ito sa publiko, bawal ang taba, bawal ang red meat, huwag kainin ang pula ng itlog, at marami pang ibang mga kasinungalingan. Patuloy na itinuturo sa medical schools ang high-carb, low-fat diet kahit may ebidensyang ito ang ugat ng diabetes, ng obesity, ng metabolic diseases. Ang paniniwalang masama ang taba at kolesterol ay isang kasinungalingang ipinalaganap ng mga big pharma upang itulak ang pagbibenta ng statins at iba pang mga maintenance drugs. Ano ang tunay na problema? Insulin resistance ang problema, mga ka-low-carb. Ngunit, hindi ito itinuturo ng maayos dahil walang kita rito ang mga big pharma. Okay, number 3 point. Ang focus ay ang pagpapababa ng dependency, ng dependency ng publiko sa halip na sila ay pagalingin. Hindi sinanay ang mga doktor upang i-reverse ang sakit, kundi upang palakasin ang dependence ng mga ito sa gamot. Sa halip na ipaliwanag kung paano may iwasan ang diabetes at hypertension gamit ang low carb at fasting, mas inuuna ang reseta ng metformin, ng statins at mga anti-hypertensive drugs. Walang sapat na nutritional education sa medical curriculum, mas inuuna ang drug-based intervention. Pangapat na punto, doon sa manipulation, sino-sino ang gumagawa ng mga guidelines na ito. Ang American Diet Association or ADA at American Heart Association or AHA ay may corporate sponsors mula sa mga insulin at statin manufacturers. Tumatanggap sila ng mga donation at sponsorship sa mga big pharma na ito. Ang Philippine Dietary Guidelines naman ay sumusunod lamang sa Western standards na pabor sa mga high-carb diet at maintenance medicine.
ang medical community ay hinubog upang umasa sa paggamit ng mga gamot habang buhay. Sa halip na baliktarin, iwasan ang mga sakit sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at lifestyle. Anong tunay na lunas, mga ka-low carb? Ang kapangyarihan ng low carb, high fat diet. Ito ang tunay na lunas sa lahat ng mga sakit na ginawang hanap buhay, ginawang negosyo ng mga big pharma, no? Yung binabanggit ko kanina na mga metabolic disorder. So kaya karaniwan, kung tatanungin muli ako na kung ako ba ay isang doktor, hindi po. Paulit-ulit kong sasabihin na hindi po ako isang doktor. Ako po ay isang low carb, high fat advocate at practitioner. Hindi po ako doktor, pero napakarami ko ng natulungan ng mga mamamayang Pilipino na gumaling mula sa iba't ibang lifestyle diseases na hindi kayang resolbahin ng mga tinagurian nitong mga doktor na ito at ng mainstream na healthcare system na medication ang tawag nila. No, halimbawa, ang diabetes, sa halip na metformin at iba pang mga insulin intervention ang kailangang ibigay para makontrol ang sabihin natin na makamit ang normal blood sugar ng walang insulin o metformin. Pagkain lamang, mga ka-low carb, mga taga-subaybay, ano? At ang pagkain, ang tamang pagkain para mapagaling ang ganitong mga klase ng metabolic disorder ay ang pangunahin sa atin ay yung nutrient-dense food, kung tawagin ang karne. Ang lahat po ng karne ay po pwedeng kainin, dapat nating kainin. Lalo na ang red meat dahil ito ang isa sa mga high quality na mga meat para makuha natin ang mga dekalidad na protina. At itong mga amino acids na ito mula sa mga red meats na ito ang tutulong para sa ating mabilis na paggaling. Ito yung healing food, isa sa mga healing food. Lahat naman ng mga karne, mga low carb at mga taga-sumaybay, ano? Red meat, white meat at iba pa ay po pwede nating kainin. Walang itatapon dito maging ang mga laman loob, ano? Ang bituka, ang atay, ang puso at kung kayo ay pamilyar doon sa pagkain ng Goto Batangas, ang lahat ng mga laman loob doon ay po pwedeng kainin at napakasustansya nito. Ito ay mataas sa protina, sa fat and protein at yun ay bahagi ng ating healing food. Ang iba pang pagkain sa halip na metformin at mga insulin ang gagamitin, ang laging iinumin ng mga diabetic, ay pinapakain lamang natin ang mga ito ng isda. Lahat ng klase ng isda at seafoods, mga ka-low carb at mga taga-subaybay ay po pwedeng kainin natin. Ano pa? Ang lahat ng itlog, hindi kailangang ihiwalay dito ang pula. Kailangan nating kainin ang buong itlog, ano? At hindi ito dapat katakutan. Let's say ang pinapalaganap kasi ng mga mainstream doctors na ito ay 1 o 2 beses ka lang kakain ng itlog sa isang linggo. Mali po 'yon, kasi nungalingan po 'yon dahil isang kompleto na fat and protein ang content, dekalidad ang protina ng mga itlog. At ito ay po pwede nating kainin on the daily basis ng hindi bababa sa 4, kahit na 1 dosena. Araw-araw ay po pwede nating kainin ito para masustain at sumapat yung ating pangangailangan sa protina at magamit ito na enerhiya at pag-repair ng ating mga muscles at iba pang mga cells sa ating katawan. Yung binabanggit ko, mga ka-low carb, na ipinayo natin doon sa ating mga miyembro ng Life Without Rice Movement ay gumaling ang kanyang diabetes. Una sa first 4 weeks, no? 1 buwan pa lamang, na-normalize na ang kanyang blood sugar, no? Pero siyempre, yun ay mga initial na tagumpay para doon sa kanyang healing process, ano? On the average, sa loob ng 3 buwan, mga ka-low carb, ay manonormalize na ang iyong blood sugar. Sa loob ng 6 na taon, isusustain mo lamang ito
at i-recover mo na ang buong katawan mo, ang buong energy mo, ang buong stamina and energy ng iyong katawan. Kung halimbawa, ikaw ay dumanas ng 15 taong nagdurusa ng diabetes. So, kailangan mong i-recover yung iyong katawan at least 6 months hanggang 1 year para ma-restore ang original health mo. Kung ikaw ay 50 years old ngayon, at least ang iyong kalusugan sa puso, sa dugo, sa iyong mga cells ay babalikan parang 20s or 30s ang iyong mga kalusugan ng iyong organs. So, yung nagiging bata ang lakas ng ating mga organs. No? Yun mga ka-low-carb. At sinasabi ko na ang diabetes doon sa buong kasaysayan ng medisina ng Big Pharma, ang mga inimbento nilang mga gamot na ito ay wala silang tuluyang napagaling sa diabetes. At sabi ko nga, wag nating asahan na itong mga Big Pharma na ito ay mag-iimbento ng mga gamot na gagaling tayo. Sapagkat mas gusto nila na may sakit ang mamayang Pilipino, ang publiko, para patuloy na bumibili ng kanilang negosyo, ng kanilang produktong walang silbi, inutil, ang insulin, metformin at iba pang mga produkto na synthetic and chemical-based na mga droga. Liban sa diabetes, mga ka-low-carb, ang hypertension, ang blood pressure na ito ay napapabalik natin sa normal, at walang kinakailangang maintenance na gamot tulad ng diabetes. Tumigil na ang mga napayuhan natin, natulungan natin na isaayos ang kanilang pagkain at lumaya sila doon sa pag-inom ng mga maintenance nila. Ang metformin, ang insulin at iba pang mga maintenance nila ay naalis na. Itong hypertension, yung losartan, amlodipine, ako, mga ka-low-carb, ako ay may hypertension na dumanas ako ng 7 taon na umiinom ng Micardis, At nawala ito. Nung ako ay nag-low carb at gumaling, na-restore ang aking blood pressure sa normal level, at sa katunayan, ang aking average na blood pressure is 195 to 112 ang aking blood pressure. At itinuturing nga ng mga kaibigan natin sa low carb movement na ang ganitong blood pressure ay blood pressure ng mga high school, ng mga bata. So, isipin natin, ako ay isang senior na, 67 years old, pero ang aking blood pressure ay blood pressure ng isang high school. So, yun ang ibig sabihin natin na talagang nagpapabata ang low carb living, ang ating mga pagkain na ito. So, yung may mga problema rin ng gout, ng mga arthritis, yung mga obese, yung mga fatty liver, lahat ng mga ito, mga ka-low carb, ay hindi na sila umiinom ng mga chemical and synthetic based drug at mga maintenance. Yung mga obesity, yung mga overweight na ito, ay nasusustain na nila yung kanilang ideal weight at nag-contribute na ito doon sa mas mabuting overall wellness ng kanilang mga katawan, mga ka-low carb. So ito yung karaniwan ng mga metabolic disorder na nararanasan ng mamamayang Pilipino, at halos the big majority ng mga senior citizens ay dumadanas ng mga ganitong they are very vulnerable sa mga ganitong mga sakit, hypertension, diabetes, arthritis, fatty liver, marami rin ang obese na mga seniors at iba pang mga side effects na mga iniinom ng mga seniors na ito na maintenance. At yun ang nakakalungkot, mga ka-low carb, at sa mga nakalipas na episode natin ay nag-discuss tayo na halos kumaabot ang mga mamayang Pilipino sa pag-inom ng 40 years na pag-inom ng mga maintenance medicine na ito, at sila ay hindi naman nakakaramdam ng kabutihan, ng nakaginhawaan at sigla ng katawan. Okay. At yun ang nakakalungkot na katotohanan, mga ka-low carb, na meron tayong tunay na lunas ang low carb
at high fat diet, pero hindi ito binibigyan pansin ng mainstream medicine, ng mainstream public healthcare system, at sa halip ay nakatuon sila doon sa makahakot ng mga dambuhalang tubo mula sa pagre-reseta ng mga gamot. Okay. Ang kailangan natin ngayon, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ay ilantad at tutulan ng mga ganitong mapanlinlang na mainstream healthcare system. Okay. Dapat nating ilantad at tutulan ang mga ganitong panlilinlang at panloloko ng mainstream healthcare system. Ang ganitong pahayag natin, mga ka-low carb, ay isang panawagan upang buksan ang kamalayan ng publiko sa mga maling impormasyon at mapanlinlang na gabay at di makatarungang patakaran na laganap sa tradisyonal na sistemang pangkalusugan. Ano yan? Number 1, ilantad natin, ilantad at tutulan ang mga ganitong kasinungalingan. Ang maling paniniwala sa nutrisyon. Maraming mainstream na rekomendasyon ang nagpapalaganap ng paniniwalang kailangang kumain ng maraming carbohydrates para sa enerhiya. Sa kabila ng lumalawak na ebidensya natin na nagpapakita ng kaugnayan nito sa metabolic diseases tulad ng diabetes at obesity. Isang napakaraking irony ito, mga ka-low carb at mga taga-subaybay. Itong paniniwala na ito, itong ganitong panlilinlang at pagpapalaganap ng mga maling impormasyon. Halimbawa, magbigay ako ng isang concrete na situation sa mga ospital natin, sa mga clinics natin. Even both yan, sa public and even private hospitals. Ang hindi regulated ang mga pagkain dito. Sa mga karaniwan kasi sa kasalukuyan, ang mga ospital ay may mga convenience store. Liban pa sa mga cafeteria, mga concessionaires, may mga restaurant sa loob ng mga ospital na ito, At ang laman ng mga paninda ng mga convenience store at mga cafeteria na ito ay mga high carb. Isipin natin, mga ka-low carb, mga carbohydrates, mga cakes, mga tinapay, mga sweets, mga prutas. Ang lahat ng ito ay hindi nagpapalubha sa sakit ng mga pasyenteng diabetes ang mga pagkain na ito. So isipin mo, mga ka-low carb, ang kanilang karaniwang salita, okay lang yan, paminsan-minsan. So i-balance mo na lamang, inimbento nila yung salitang balanced diet na walang katuturan sa tunay na kahulugan para pagbutihin ang ating kalusugan dahil ang kanilang konsepto ng balanced diet ay dapat lagit-lagi nandoon ang mga carbohydrates, Kung hindi man mga high carb na pagkain, nandoon lagi ang mga prutas na matatamis, marami, mataas ang fructose content, at therefore, yun ay mga asukal din na nakakain ng mga pasyente natin, lalo na ng mga pasyente ng diabetes. So, yan ang mga maling pananaw at struktura ng nutrisyon, lalo na sa mga pasyente, lalo na sa mga ospital na ito ay mga unregulated. Ito ay isang lansakang, isang talamak na patak na kalakaran sa mga ospital, public man ito or private, mga ka-low carb. Okay. Ang kaugnay nito sa kailangan nating ilantad ay ang tinatawag na industrialisadong pagkain or gamot, yung modern diet kung tawagin natin. Ang public healthcare system ay mas nakatuon kasi sa pagbibigay ng maintenance medication sa halip na ituro ang tamang nutrisyon at pamumuhay bilang solusyon sa sakit. Lifestyle change, yun ang mahalaga sa atin, mga ka-low carb. Nagsasalita rin naman paminsan-minsan itong mga doktor at mga mainstream medicine at healthcare system ng salitang lifestyle change. Pero hindi naman nila iniuugat yung dulot na sakit na nakamtan ng mga pasyente, at yun yung high carb,
highly processed na mga pagkain at dapat eliminate yun. At hindi naman nila itinuturo na ang tunay na healing food para gumaling ang ating karamdaman ay meat, fish, egg, and healthy fats. Ang lahat ng ito ay patuloy nilang ikinukubli, itinatago at dinedemonize mga ka-low-carb. So, ito ay mga lip service lamang yung sinasabi nila na magbawas ka ng, sabihin nila magbawas ka ng timbang. Sabihin nila sa mga overweight na mga pasyente. Pero hindi nila itinuturo kung paano at ano ang dapat na kainin ng mga pasyente na ito. So, patuloy na kumakain ng publiko ng tinatawag natin modern diet at ang mga malalaking kumpanya ng gamot at mga pagkain ay patuloy na lumalaw ang kanilang impluensya at mga patakaran sa mga ospital at public healthcare system natin ay sila ang dominante at malakas ang control at impluensya, no? Okay, mga ka-low carb, ano pa ang iba pang mga kailangan nating ilantad kaugnay rito? Ang pagkatakot ng publiko na dekada na ang umiral na nananatili sa kamalayan ng publiko, maging tayo, no, nakagisnan natin yung ganitong pananaw, yung ganitong paniniwala, ang takot sa mga natural fats, no, at ang kolesterol. Sa loob ng napakaraming taon, dekada actually, no, pinalaganap ang takot sa taba o yung healthy fats na ito at ang kolesterol. Kahit pa may mga pag-aaral, marami tayong pag-aaral na napatunayan at patuloy na patuloy na pintutunayan ng natural fat mula sa karne at itlog ay hindi dapat ituring nakaaway, kundi ito ay nagdudulot ng tunay na lunas ng sakit at para sa pagbuti ng kalusugan. Okay. Yun ang ilang mga kasinungalingan na dapat nating ilantad mga ka-low carb doon sa hakbang natin ng paglalantad. Ang ikalawa ay ang tinatawag na tutulan ang mga mapanlinlang na practice ng mainstream healthcare system. Ang number one dito na isang mapanlinlang, isang fraud ito masasabi nating maikukumpara natin ito na isang scam, ano? Ang paggamit ng matagalang gamutan bilang pangunahing solusyon, ano? Isipin mo, sasabihan tayo mga ka-low carb, lifetime mo nang iinumin yung metformin na yan, lifetime mo nang iinumin itong losartan na yan, itong amlodipine, itong Mecardis, lifetime na yan, no? So, wag kang liliban, inumin mo araw-araw yan. Delikado sa iyo kapag hindi mo ininom. Isipin mo yan, mga ka-low carb. Milyong publiko ang dumaranas sa mga ganitong metabolic disorder, diabetic, hypertension. Di milyon-milyon talaga ang kanilang parokyano, ang kanilang kliyente na araw-araw lumalaklak na mga ganitong walang silbing gamot, ano? So ito yung tinatawag na matagalang gamutan, ano? Itinuring nila na ito ang iinumin mo, itong hakbang na gagawin mo para hindi lumala ang iyong hypertension, para hindi lumala ang iyong diabetes, ano? So nakatali tayo, nakatanikala tayo, nakaangkla tayo sa ganitong lifetime na pag-inom ng maintenance. Ito ay isang malaking scam. Hindi mga ka-low carb, maituturing ito na malaking scam itong pagturing, ano, pagbibigay sa atin ng reseta ng matagalang gamutan, ano. Ito ang kanilang unang solusyon, ang pangunahin nilang hakbang, at ito ay isang scam ito ng mga big pharma, no? Okay. Kaugnay nito dito sa mga maling mga practice, mga ka-low carb, ay ang pagmolde ng opinyong medical, ano, ayon sa pansariling interes. Maraming payo sa kalusugan ang hindi batay sa ebidensya, kundi sa interes ng mga malalaking industriya. Tulad ng mga kumpanya ng processed food,
pharmaceutical companies at iba pang mga negosyo sa sektor ng healthcare, no? Ang isa pang punto dito na may dadagdag natin ay ang pagtutulak ng tinatawag na one-size-fits-all approach, no? Itutulak ng mainstream healthcare system ang isang modelo ng malusog na pagkain tulad ng high-carb, low-fat diet na hindi epektibo para sa lahat, lalo na sa mga metabolic disorders, no? Ito ay on the basis of the food pyramid na inimbento ng USDA, no? Ang food pyramid na ito, ang pangunahing pagkain natin sa maghapon, ang pinakamarami dito ay mga carbohydrates, bigas, cereal, tinapay, pansit, noodles, at iba pa, no? Ang susunod dito ay assorted na mga gulay o mga prutas, at sparingly kumain ka ng karne. At sa pinakatuktok ng food pyramid na ito ay huwag kang kakain na madalas at tikim-tikim lamang ang mga fat and oil. Yun ang kanilang ipinapalaganap at yun ang kanilang esensya ng ganitong one-size-fits-all diet na pinutulak ng mainstream healthcare system ay ang tinatawag na low carb, high fat, nabaliktad ko na. High carb at low fat diet. Yun ang kanilang buod ng mga pagkain na ipinapalaganap, na itinutulak sa lahat ng mga pasyente, anuman, regardless of their metabolic disorder. Hypertension man yan, diabetic man yan, fatty liver man yan, etc. na mga implications, na mga complications ng mga metabolic disorder ay one size fits all na diet recommendation ng kanilang ipinatutupad. Ngayon mga ka-low carb, ano ang dapat nating gawin? Wala tayong ibang dapat gawin kundi i-empower ang ating sarili. Paulit-ulit nating sinasabi ito, mga ka-low carb, mga taga-subaybay, empowerment. Kailangan matutunan natin, matuto tayo, mag-aral tayo, maunawaan natin ang mga tamang impormasyon at yun lamang ang basis para ma-empower tayo. Ang edukasyon ang susi sa tunay na kalagayan ng ating paglaya, no, sa ating kalusugan, para lumaya tayo sa dependence ng mga maintenance drugs na ito at gumaling tayo ng lubusan. Ang susi dito ay empowerment. Kailangan natin saliksikin ang dahilan. Bakit tayo may diabetes? Bakit tayo may hypertension? Bakit tayo may fatty liver, may PCOS, may GERD, may arthritis, may etc. No? Kailangan natin suriin ang ugat ng mga ito. No? At sa pamamagitan ng ganitong pag-aaral ay maunawaan natin ang mga tamang impormasyon tungkol sa low-carb nutrition. Ano? Liban sa low-carb nutrition, maunawaan natin sa proseso ang pag-practice naman ng tinatawag na fasting. Ano? At ang ganitong practice ng low-carb and intermittent fasting practice ay isang holistic na pangangalaga ng katawan at nabibigyan ng kapangyarihan ng bawat isa, ng bawat mamamayang Pilipino na gumawa ng mas matalinong desisyon para sa kanilang kalusugan sa halip na lagi na lang tumatakbo sa isang inutil na doktor, no? At kailangan nating kunin sa ating sarili, no? Lumabas tayo sa balangkas ng bulok na sistemang pangkalusugan at i-empower natin ang sarili, gamutin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng walang gamot, walang synthetic at chemical-based na mga droga, sa halip ay nutrient-dense food ng karne, ng isda, ng itlog, ng healthy fats. Mulat na pagpili ng pagkain ay dapat maging practice ng bawat isa, no? Kapag naunawaan ng mga tao kung ano ang nakaka-epekto, kung ano ang epekto ng carbohydrates, ano ang epekto ng asukal, ano ang epekto ng processed foods sa kanilang katawan, mas madali nilang mapigil at piliin ang mga mas masusustansyang pagkain na hindi nagpapalala, sa ating mga metabolic diseases. Okay, mga ka-low carb, ipagpapatuloy natin ang ganitong kwentuhan at mga diskusyon, ano?
ang tinatawag na pagtuturo, no, ng siyensya sa likod ng low carb at fasting. Sa proseso mga ka-low carb dito sa Life Without Rice movement na pinangungunahan ni Uncle Justin, ay tinuturo natin sa ating mga page, sa ating personalized guidance or online coaching na maunawaan ng bawat isa ang mga siyensya sa likod ng low carb at fasting. Ang tamang kaalaman ay mag-aalis ng mga maling paniniwala tungkol sa taba, tungkol sa kolesterol, at yung gutom kapag ikaw ay nagpa-fasting na madalas ay sinisiraan ng mainstream healthcare system. Okay. Ang iba pang mga kinakailangan na hakbang natin mga ka-low carb ay ang tinatawag na pagpapatibay ng self-reliance sa kalusugan. Kapag ang isang tao ay may sapat na kaalaman, hindi na siya madaling maninlang ng maling gabay na nutrisyon at hindi kinakailangang pag-inom ng mga gamot. Mas nagiging responsable siya sa kanyang sariling pangangalaga at hindi umaasa lamang sa reseta ng doktor. Napakahalaga itong ganitong tinatawag natin mga ka-low carb na self-reliance sa kalusugan. Ano? At ang idagdag natin dito sa ganitong pagkilos ng ating empowerment, yung tinatawag na community involvement, ano? Pagpapalakas ng ating low carb community. No? Ang pagbabahagi ng kaalaman sa pamilya, kaibigan at mas malawak na komunidad ay nagbubunga ng isang kilusan tungo sa isang tunay na kalayaan mula sa sakit. Mas maraming tao ang makakaiwas sa panghabang buhay na pag-inom ng gamot at makakaranas ng mas maayos na kalidad ng buhay. Ayaw natin na tumatagal ang ating buhay, subalit tayo ay nakaratay. Bedridden, ika nga. Mas gusto natin na humabang ating buhay, maliksi, malakas, at masigla. Yun ang ating longevity na gustong makamit ng bawat mamamayang Pilipino dito sa kilusan ng Life Without Rice movement. Sa pagtataguyod ng tamang impormasyon, hindi lang natin inilalantad ang mga panlilinlang ng mainstream healthcare system. Binibigyan din natin ng kapangyarihan ng bawat isa upang maging malaya mula sa sakit at mga maling gabay. Kaya't kung matatandaan ninyo mga ka-low carb, meron akong pinost kahapon kaugnay sa tinatawag na Doctor of the Future na binigkas ni Thomas Edison, ano, isang inventor ito, no? At muli kong babanggitin dito sa aking huling bahagi ng aking dinidiscuss sa inyo. Ang kasalukuyang sistema ng healthcare ay nakaasa sa prescription at gamot na hindi naman gumagaling. Isang balangkas na lumilikha ng habang buhay ng mga pasyente sa halip na tunay na paggaling. Sa kabilang banda, mayroong isang alternatibo o modelo na tinawag nating isang holistic and preventive healthcare system na pinapatakbo ng mga grassroots dito sa atin sa Life Without Rice movement. Ang pangunahin nating pinagtutuunan ng pansin at diin ay itulak ang mga civil society organizations, ang mga people's organization, ang mga civic organizations, ang mga non-governmental organization ay nakikipag-partner tayo sa mga ito para malikha ang isang tinatawag na citizens movement para ma-empower ang pinakamaraming mamayang Pilipino at lumaya sa mga ganitong sakit at maging independyente sa pag-inom ng regular na daily maintenance
sa bawat isa, no? At ito ang gusto nating mangyari, mga ka-low-carb, na makawala tayo sa isang elitistang orientation na laging nakadepende tayo sa mga doktor at mga health professionals, ano? Magbabanggit ako, mga ka-low-carb, ng isang general picture na ang low-carb movement sa katunayan, ang pinakamaraming individual at personalidad dito ay hindi mga doktor. At ang isang pinaka-epektibong karanasan magbigay ng mga pahayag, ng mga testimonya, ay ang karanasan mismo ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Mga researcher, mga community workers, community leaders, media person, mga researcher, nabanggit ko na ito, marami ang mga researcher na lumaya sa ganitong metabolic disorder. Mabibilang lamang ang sa daliri ang mga doktor dito sa low carb movement, no? So, kung ikaw ay magtatanong ngayon sa isang dalawang may karanasan sa pangangasiwa o paglunas ng mga karamdaman, ang doktor ba na ang natutunan niya ay ang kanyang pagtapal lamang ng mga sintomas at pamimigay ng reseta ng habang buhay ang nalalaman sa isang banda, o ang isang ordinaryong mamamayan, hindi doktor, pero gumaling ang kanyang karanasan sa pagbago ng kanyang lifestyle, kumain ng karne, ng isda, ng itlog, ng healthy fats, at sa loob ng humigit kumulang ng isang buwan hanggang 3 linggo at tatlong buwan, ay na-reverse ang kanyang sakit, na-reverse ang diabetes, na-reverse ang kanyang hypertension, ang fatty liver. In fact, pati ang kanyang may mga kaso, no, maraming kaso na pati ang merong suliranin sa cancer, breast cancer, ay napagaling, gumaling, gumanda, ang nawala, no, naging stagnant, na hindi na dumami ang mga cancer cells. Ito yung binabanggit ko, mga ka-low carb, na dalawang klase, dalawang balangkas ang umiiral sa lipunang Pilipino kung paano natin gagamutin ang mga suliranin ng mga metabolic disorder. Itong mga doktor na nag-train ng mga pantapal lamang sa sintomas at mahilig mamigay ng mga reseta para sa daily maintenance mo na iinumin habang buhay pero hindi ka gumagaling, yun ba ang susundan mo? Patuloy mo pa rin bang paniniwalaan ng mga pinagsasabi nitong mga ahente at mga drug pusher ng mga big pharma? O itong merong aktual na karanasan? Libo-libo, milyong-milyong mga mamayan sa buong mundo ang nakaranas na lumaya sila sa ganitong metabolic disorder, na reverse ang kanilang mga suliranin na ito na kiniklaim ng mga mainstream healthcare system na irreversible, pero na-reverse natin dito sa low carb movement. Yun ngayon ang kailangan maunawaan ng maraming mga biktima, ng maraming mga Pilipinong dumaranas ng iba't ibang klase ng sakit, nagsisilbing kalbaryo ang kanilang mga metabolic disorder, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa buong pamilya ay naaapektuhan. So, yun ang pinakamahalaga, mga ka-low carb. Ang gusto kong banggitin yung sinasabi ko na binanggit ni Thomas Edison noong 1903. Ang sabi niya, "The doctor of the future will give no medicine, but will instruct his patient in the care of human frame, in diet and in the cause and prevention of disease."
1903 nung sinabi ito ni Thomas Edison. Ang sinabi niyang ito ay ginawa ng low carb movement, ay ginagawa na ito ng low carb movement rather. No? Yun ang tinatawag niyang doctor of the future. Pero tayo, hindi man tayo doktor, tayo naman ay mga practitioners lamang at napatunayan natin ang ganitong effectivity, mas superior sa katunayan, mga ka-low carb, ang ganitong approach para mapagaling at ma-reverse natin. Walang ibang approach, walang ibang landas, walang ibang paraan, kundi itong low carb living na ito. Hindi matatapatan ito ng mga big pharma, ng mainstream healthcare system, kundi manira at gumawa lamang ng black propaganda. Kaya, sa halip na reseta ang itinuturo ng mga low carb leaders at iba pang mga advocate ay kung paano may iwasan ng mga sakit at paano ito ma-prevent bago lumala, ay mga pagkain ang itinuturo natin. So, dietary intervention ang solusyon, hindi reseta mula sa butika. No? Ang mga ito ay hindi alipin ng mga big pharma. No? Ang mga low carbers, ang mga practitioners and advocate ay hindi na, lumaya na sila sa pagkaalipin at pagiging taga-inom ng mga produkto ng big pharma. No? At sila ay tunay na lingkod ng kalusugan kung tawagin. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at natural na pangangalaga, hindi natin kailangan ang habang buhay na gamot, kundi tunay na paggaling ang kailangan natin. Muli, nabanggit ko ang 95,000 na lisensyadong doktor sa Pilipinas noong 2023. No? Huwag nating asahan itong 95,000 na lisensyadong doktor ng Pilipinas batay sa record ng PRC noong 2023, sapagkat sila ay magsisilbing tigasunod lamang ng bulok na public healthcare system at mga ahente ng big pharma. No? Hindi sila tunay na lingkod ng kalusugan. Sila ay mga talamak na alagad ng big pharma at taga-protekta ng bulok na public healthcare system. Doon natin tatapusin, mga ka-low carb, at ihilingin ko ang inyong opinion, mga komentaryo dito sa ilalim ng aking post na ito. At ito po muli si Uncle Justin. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Life Without Rice Movement. Tulong-tulong po tayong ipalaganap ang ganitong pananaw, ang ganitong paraan ng paglutas ng mga suliranin sa mga sakit, pagtigil sa mga sakit, at paglaya natin sa mga synthetic and chemical-based na mga gamot na ibinawasiwas, binabaha ng mga big pharma ang merkado para rito. At ganoon din, maiwasan na natin ang pagkain ng mga highly processed food, ang mga highly tinatawag na processed vegetable oils, seed oils, at sa huling pananalita ko ay babanggitin ko muli ang tunay na magbibigay ng healing sa ating mga sakit. At ang ganitong pagkain, mga ka-low carb, ang tawag natin dito ay mga ancestral diet na naging praktika ng mga ninuno natin, milyong taon na ang kanilang karanasan sa ganitong practice. Ang pagkain nila ng lahat ng karne at maging ang laman loob, ang pagkain ng mga isda at lahat ng klase ng mga laman dagat at lahat ng klase ng itlog kahit balot, at ganun din ang mga healthy fats. Doon sa mga healthy fats, mga ka-low carb, ang pinaka high quality na mga oil na pangluto ay ang taba mula sa baboy, kung tawagin natin ay lard. Ang taba mula sa baka, kung tawagin natin ay tallow. Ito ang pinakamasustansya, at iba pang mga
ah, oil mula sa mga hayop, including chicken skin, ano, yung oil ng mga chicken skin ay napakasustansya nito at iba pang mga animal-based na mga mantika. Yun ang high quality ng mga mantika na bagay na nagko-contribute ng kalusugan sa ating katawan at ihalo sa ating mga pagkain. Siyempre mga ka-low-carb, kabilang dito ang iba pang plant-based turing natin, ang coconut oil, napakasustansya nito. Ang ganon din ang mga avocado oil, extra virgin olive oil, ano? At isa to sa mga masusustansya ng mga oil na kailangan ng ating katawan at ang tawag natin dito mga ka-low carb ay healthy fats. Itong mga healthy fats na ito ang tinagurian ng mga mainstream healthcare system o ng mga mainstream medical doctors na nagko-contribute ng cholesterol at magbabara ng ating mga arteries. So, dinemonize nila itong mga ganitong mga healthy fats at ito ang mga malalaking kasinungalingan na iwinasiwas ng public healthcare system ng dekada-dekada na. So muli mga ka-low carb, ito po si Uncle Justin, nagpapasalamat muli sa inyong lahat. Magandang araw at padayon!